Okay, good morning again, grade 6 students. So this time we will discuss about our topics in GMRC or values. So let's start it with our first topic, which is saving money, building better financial habits. So, okay, why you save money or spend it on this item? Okay. So here, so these are the things that we usually buy with our money or with our allowance. So saan ba dyan yung mga dapat na bilhin at ano dyan yung mga hindi dapat bilhin? So may iba magsasabi, bibilhin daw, piggy bank, fruits, toys, books. May iba naman sabi, hindi daw nila gagamitin sa gummies, sa soft drinks kasi it's not healthy. So, that's good. Nagkakaroon tayo ng idea sa ano ba dapat ang tama at hindi tamang paggamitan ng pera natin. So, okay, what is saving money? So basically, it means keeping a part of your money instead of spending it all. So kung meron kang baon, you will keep a certain amount. Like for example, ang baon mo ay 50. Pwedeng mag-ipon ka ng 5 pesos. Or pwede mong itabi yung 5 pesos para meron kang magamit in the future. So, what is saving money? It is the habit of setting aside money for future use instead of using it immediately for unnecessary things. So, when we say saving money, it is a habit kung saan nag-iipon tayo o nagtatabi tayo ng pera mula sa ating hawak na pera. So, kailangan natin magtipid. Sabi ko nga last time, di ba, kapag may isinuksok, may mahuhugot. Tama for future use. Then, financial goals. So, saving money is very important because it helps us prepare for the future. So, when we save money, it is very important. It's very helpful because nakakapag-prepare tayo sa future. Kasi pwede yung naipon natin, pwede natin gamitin sa pag-aaral o sa pagbili ng mga bagay na kailangan natin. So, it can be used for educational, such as school fees or learning materials. It also helpful during emergencies like unexpected illness or urgent needs. Most importantly, saving helps us achieve our dreams, such as buying something important, continuing studies, or helping our family. So, ito yung mga benefits niya if there is unprepared things na nangyari. If may emergency, meron kayong magagamit. Last time, sabi nyo, ang hirap ma-ospital ng walang tabing pera. So, tama yon. So, hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit, kailan tayo ma-hospital. So, mas maganda na we have ipon. We save money for we save money para kapag may unexpected things na sana wala, ay meron tayong magamit. Pwede din natin gamitin para maabot natin yung dreams natin kasi, di ba, sabi ko sa inyo, normal lang naman magkaroon ng pangarap or libre magkaroon ng pangarap. Pero sa pagtupad ng mga pangarap natin, yun ang hindi libre. So we have money, we have finances para mapagpatuloy natin yung pangarap natin. Okay, strategies. So one way is automatic saving using piggy bank. So last time, gumawa tayo ng mga piggy bank using bottles. So wait. So here, so this is an example of a strategy. So meron na rin siyang laman. So ito po ay example po ng strategy na pwede natin gamitin sa pag-iipon. Next one, reducing expenses. We can save by managing our allowance wisely.
such as setting aside portion of our daily or weekly money instead of spending everything. So, dapat marunong din tayong mag-budget ng pera natin. Dapat marunong din tayong magtabi para nga kapag meron tayong kailangan, hindi na tayo hihingi. Sabi nga ni Cindy last time, di ba? Nag-iipon daw siya para mabili niya daw yung gusto niyang bilihin. Kasi sabi ni mama niya na kapag may pera siya, bahala siyang bilihin yung gusto niyang bilihin. So maganda nga na nagtatabi siya ng pera. Kasi nabibili niya yung gusto niya. So we have memory verse natin. So we have Proverbs 21:20. The wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down. So ito yung memory verse natin last time. And yun, pinaalala ko lang sa ating lahat. Next. So, we will discuss our next topic. So, maikli lang din to. Okay, the meaning of... Wait. Naglo-loading siya. So, ano ulit yung ano natin? Ano ulit yung memory verse natin? Proverbs 20 or 21:20 or 21:20:21. So, ayan na natin. So, the meaning and relationship of belief and faith and values. So, define muna natin. So, our belief, faith, and values help guide the way we think, make decisions, and treat other people. These three are closely connected and influence how we live our daily life. So, belief is accepting an idea, concept, or fact because of evidence, experience, or personal conviction. So, if ina-accept natin if an information is totoo or hindi. So, yun yung sinasabi natin belief based on our experience. Kaya nga, iba-iba tayo ng belief, di ba? Kasi batay din yun sa na-experience natin or na-experience din ng ibang tao. So, belief shape the way we understand ourselves and other people and the world around us. So, example, I believe that God exists. Sadly, may mga tao na hindi naniniwala na may Diyos because of their experience. Sadly, pero meron din naman na naniniwala. So, yun po. Next, faith. So, faith is putting your beliefs into your thoughts, decision, and action. So, papasok na ngayon, yung belief mo, magiging faith na siya, papasok na siya sa thoughts mo, paniniwalaan mo na talaga siya. So, ma-manifest na rin yun sa decisions mo and action. So, it means trusting in God even when things are difficult or when you do not fully understand what is happening. Faith gave us hope, courage, and strength to do what is right. So example ng faith is, even though life is difficult, Maria continues to work hard because she has faith in God's goodness. So kahit hindi niya nakikita, nagkakaroon na siya ng faith. Di ba? Tayong mga Christian, ang sabi natin, we walk by faith. So yun po. Next, values. So ito naman na po yung attitudes na mayroon po tayo based po doon sa ating beliefs at faith. So, dito na rin po kung ano ba yung tamang gawin at hindi po tamang gawin. So, values influence the way we treat other people, make decisions, and live our lives every day. So, example, Juan sets aside time to pray and worship because his faith is important to him. So, may faith siya, kaya ang ginawa niya, nagsiset siya ng time to pray and worship God. So, when a person believes in God, he has faith in Him and lives according to good values such as love, honesty, respect, and kindness. That person's action reflect what they believe. So, here naman, we have different ways on how to strengthen our faith. So, first one is prayer. So, when we say prayer, it is
the way we communicate to God. So, wag ko nang basahin. Yun lang naman yung nakalagay. Sabi doon, if you wanna talk to God, you do prayer. So, communication yon with God. So, kung gusto mong humingi ng tawad, magpasalamat sa mga mayroon ka, at also kapag gusto mong humingi. So, yun nga. So, dapat ipag-pray mo po yun. So, yes. Next, reading the Holy Scripture. Ano yung Holy Scripture ulit? Yun po yung Bible natin. So, read. Mag-set tayo ng time to read the Scripture. So, pwede, sabi ko last time, kapag baguhan ka, pwede ang basahin mo lang 5 verses. Pero kapag na-enjoy mo na, tapos tumagal na, pwede ka nang magbasa ng one chapter. Then, kapag tumagal na, dadami yan ng dadami. So, meditate mo, nagre-reflect ka doon sa scripture ni God. Ano ba sabi ko sa inyo last time? Diba kapag ang Bible, yun yung love letter ni God para sa atin. Nandun yung mga rules, nandun yung mga blessings o yung mga goodness ni God sa atin. Simula pa nung kanunuan natin. Next, being part of faith community. So, attend church. Sabi ko sa inyo, if hindi pa kayo nag-church, try nyo mag-church kayo every Sunday, umattend kayo ng misa. So, yun, magandang way yun para ma-establish natin yung faith natin, ma-establish natin yung connection or relationship natin kay God. Next, serving others. Okay, serving others. Bakit? So sabi ko sa inyo last time, di ba? Kung ano yung ginawa natin sa kapwa natin, yun din yung ginawa natin kay God o yung sa Creator natin. So if we show kindness, nire-respect natin si God. Pero kapag inaaway natin, binabastos natin sila, then we're not respecting God. Kasi nga, we are created in the image of God. Hindi natin kamukha. Nasa image lang natin. Kung paano tayo, ganun. Ganun siya. Okay. Then lastly, participating in religious activities. Ano ba yung mga religious activities? Depende po yan sa mga religion na mayroon tayo. Sa mga Catholic, nagkakaroon sila ng mga parada. Sa mga ibang religion, meron silang mga Bible studies. May mga visitation sila, nagba-Bible reading, or nagkakaroon sila ng mga soul winning. So, yun po ay example ng participating religious activities. Pwede rin pong sumama ka sa iba't ibang ministry like singing, kakanta ka, or pwede kang tumulong sa mga gawain like pag-aayos or pagpapakain sa mga workers. Yun po ay example ng participating religious activities. So, thank you for listening and I hope that this video helped us to remember our past lessons. So again, thank you so much and keep safe po sa everyone. Okay.